Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Napakawalang hiya talaga pagkatapos makuha ang jackpot prize sa loto na nagkakahalaga ng 600 million pesos, balak nang tumakas sa ibang bansa ni Kuting at Smugs. Nakakatakot na talaga ang administrasyong ito kapag may naibulsang malaking halaga sa kaban ng bayan, ipupunta sa ibang bansa upang doon igasta upang walang makaalam na nakaw ang pera na kanilang ginagastos. Sa sobrang dami na ng demonyo sa gobyerno, wala na ata talagang umayos dito. Grabe, tinagurian pag-asa ng bayan itong kuting na ito, pero pasimuno pala sa mga masasamang plano ng mga pulpolitiko. Mahiya ka naman sa ama mong nagpaganda at nagpaayos ng Pilipinas dati noong siya ang namumuno. Or kahit naman sana mahiya ka sa mga taong bayan na naghalal at nagtiwala sa iyo. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang nagsabi, sabi na nga po namin sa aming kaisipan, malamang na malamang tatakas ang mag-asawa ng yan di kami enough kabila ng amin mga iniisip. My goodness, kawawa, awang mga anak pumapangit ang kanilang image dahil sa mga naging mga magulang nila itong opinion po lamang. Sabi din ng isang netizen, ay sana mag-step down na lang siya bukas at marangal pa na pamaraan kaysa tatakas. Ready naman si mahal na VP Inday Sara Duterte mag-take over bilang Pangulo ng Pilipinas. Sige, bumaba ka na lang, tingku. Sabi din naman ng isang netizen, yan ang dapat para mahinto ang hindi makakabuti sa mamamayan ng Pilipinas. Lord, guide their lives patungo sa kabutihan. And parang ang dating sa akin ay nagbabalak tumakas ang kung sino man. Maybe yung pusa at yung Nicki Minaj. Bakit Nicki Minaj? My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none of them at last. Sabi nung kanto. Oh my God. Sabi ni Nicki Minaj, look at her, look at her butt. Sabi ni Nicki Minaj, oh, may anaconda kasi. So baka itong si Pusa, si Nicki Minaj, nagbabalak talagang tumakas. Pakita ko sa inyo yung post and mag-react tayo dito. Maybe ito yung interpretasyon ko lang, baka hindi, pero why not, di ba? Oh, saan? Oh, okay. Si Miss Gwen Guanzon pala ang pinanggalingan nito. Ayan. So, laman ng balita, literal and figurative. Laman ng balita, PH, isang page po, isang parang mainstream media. Oo, pero may page sa FB. Si Attorney Rowena Guanzon, alam niyo naman, consistent yan, di ba? Yan naman yung ina-admire natin sa kanya. Simula nung election hanggang ngayon, bumabatikos talaga siya kay Hello Kitty. And sana nga po, ma'am, ay consistent kayo. Huwag kayong magbabago, nasa tamang landas kayo and na-appreciate namin kayo ngayon. Ang kaibahan lang po ni Attorney Rowena Guanzon sa ibang mga vloggers ay, di ba, parang yung principle ng the enemy of my enemy is my friend. Di ba? Yung kaaway ng kaaway ko, malamang kaibigan ko yan. Kung may kaaway yung kaaway ko, ay teka muna, kaibiganin ko yun. Sabay naming awayin yung kaaway namin pareho. And si Miss Rowena Guanzon, kahit siya ay pinklawan, hindi niya inaaway si Miss Maharlika. Na-appreciate niya yung mga expose ni Miss Maharlika. Bakit? Miss Maharlika is the enemy of Pusa and Nicki Minaj. Na si Anaconda don't. Anaconda don't want none of them. Boy, toy, me, boy. Sabi ni Nicki Minaj. Wala mong pakulay, Mami Deadman. Di ba? Kaaway ni Attorney Rowena Guanzon or ni Mama Bing, palayaw niya yon, si Hello Kitty at saka si Anaconda, kaaway din ni Miss Maharlika. So anong dapat gawin ni Mama Bing? Edi, wala mang kaibigan niya si Miss Maharlika. Pareho sila they have one common enemy.
Right? Yung ibang vlogger, inaaway si Miss Maharlika. Anti-Marcos na ngayon si Miss Maharlika, anti-Marcos din yung ibang vloggers na yan. Pero inaaway na si Miss Maharlika. They don't know about the art of war. Paano nila ibabagsak? Mga, di ba yung ibang mga vloggers anti-Marcos namang talaga. Oh, binabati ko si Kuting. Bakit nila inaaway ang bumabatikos din kay Kuting? Doesn't make sense. Hindi nila alam ang art of war. Sino ba yun? Si yung apelyido, hindi si Lao Tzu. But anyway, but ito, si Mama Bing or si Attorney Rowena Guanzon, batikos match. Ayan na, yung presidential chopper. Ayun, yun nasa dulo. Di ba binline item yan? Bakit may dumating, si Nech Itay na dumating sa concert ng Coldplay na gamit pa ang Malacanang or presidential chopper? The helicopter, samantalang ang gustong umattend doon, nagkandaletse-letse ang buhay sa traffic. Even siguro yung Coldplay, malamang sa Manila sila naka-stay. And then, di ba, bumiyahe na lang pa Bulacan para mag-concert. Pati sila, naranasan nila ang kalbaryo at impyerno ng traffic sa Pilipinas. Pero yung isa, naka-chopper, hindi naghirap. Take note, mahal ang gasolina niya. Mahal ang fuel niya. Hindi ito sasakyan lang sa lupa na, I don't know kung similar ang fuel, but for sure mahal ang ginagamit na fuel sa mga flying vehicles, di ba? Ano sabi dito ni Mama Bing? Ang dain ng problema ng Pilipinas, nagkoko-concert ang presidente natin. Nagkoko-concert pa. Naku, hindi ko na i-ready yung isang problema ng Pilipinas. Pero 2022 pa lang mga ate at kuya, may isang napakalalang problema ang Pilipinas pero wala naman yatang ginagawa yung isa at hindi naman nag-aalala. Talagang pakels. Pakels dahil na mukhang hindi siya nasistress sa problema ng Pilipinas. Mapakalamidad man yan, mapakorupsyon, krimen, droga, hindi siya bothered. Kung hindi ka bothered, two things yan. Either balat kalabaw kang talaga, di ba? Or hindi ikaw ang umiintindi sa mga problema kaya hindi ka bothered. Di ba? Parang yan sinaing ng kapitbahay. Naamoy ko yung sinaing ng kapitbahay. Nasusunog na. Wala akong pakialam, hindi ko sinaing yun. Gets niyo yung analogy mga dad kuya? Wala akong pakialam, hindi ko sinaing yun. Sinaing ng kapitbahay, magdusa sila. Di ba? Or wala talaga akong pakialam nga kasi hindi ako nagsasaing at hindi ako mapapagalitan. Hindi naman ako mapapagalitan. Bakit ako, kung naamoy ko, din naman ako sino ang pagagalitan ng nanay or ng tatay? Hindi naman ako or ng asawa. Hindi naman ako pakels. Hindi ko naman trabaho ang pagsasaing. Dead makes. Pero eventually, malay nyo magkasunog. Right? Masunog ang bahay ng kapitbahay, tapos ang direction pupunta sa inyo, damay ka rin. Dahil sa wala kang pakialam or it's none of your business, deadma ka, pero pwede ka ring madamay. So, siya baga ang nagpapatakbo sa Pilipinas or wala talaga siyang pake kahit siya ang magpatakbo sa Pilipinas. Kapag lumubog tong Pilipinas sa kahirapan, gumulo, right? Lumala ang problema sa NPA, sa mga kriminal, baka mamaya pati sila mabiktima ng mga kriminal, malay nyo. Di ba? May nang rat-rat, dadamay sila. Kasi nga walang peace and order, walang law and order. Hindi nila iniisip yung, di ba, yung shared destiny na tinatawag. Na ang kahit na watak-watak tayong isla, ang kapalaran ng kapwa mo Pilipino, pwede mo ring maging kapalaran. Kung walang ginagawa yung isa at walang pakialam, malay yun naman, balang araw, pati sila mabiktima ng kanilang mga ginagawa mo. May ginagawa pa. Anyway, eto ang isa pa sa post ni Mama Biang. Di ba chopper? Ayan nga, binatikos ni Rowena Guanzon. So, social naman, manunod ng concert, naka-helicopter pa. Nga pala, pinagtatanggol ng ng PNP yata. Banta daw sa seguridad. Mamaya, pag-usapan natin. Banta raw sa seguridad yung mas stuck in traffic si Hello Kitty. Siguro nga dahil, okay, nalaman ng taong bayan na 'di ba, na ang convoy niya ay nasa gitna ng traffic. Baka nga may lukulukong rumatrat, 'di ba?
Ay, na-traffic si Hello Kitty. Tara, ratratin natin. Halatang-halata yung convoy, may Philippine flag pa or magkakamukha yung sasakyan. Na-stuck in traffic, suburin natin, tadtarin natin ng bala. Pwede nga namang banta sa seguridad, pero may isang abogadong umimik patungkol dyan. No, 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 no. Hindi banta sa seguridad ang traffic. Hello. Anong palusot niyo yan? Eto pa nga po mga ate at kuya, dagdag ko lang ha, bago dito sa post na ito. Isingit ko lang to. Kasi hinanap ko to mga ate at kuya patungkol nga sa helicopter, di ba? Shinare ni Attorney Rowena Guanzon. Hinanap ko to. Baka ito'y part ng ng binanggit ko kagabi sa inyo, yung 7613, Republic Act 7613, yung Code of Conduct ng mga, di ba, ng mga public officials and employees, wala doon. Sabi ko mukhang hindi to napag-usapan doon Oo. Pero ito nga po, shinare ni Attorney Rowena Guanzon, binulugan niya tong Section 2. Pero ito nga po ay all government agencies and offices shall limit the use of government vehicles to essential activities and shall review their travel program and schedules to minimize unnecessary trips. Kapag hindi importante ang biyahe-biyahe nyo, wag nyong gamitin ang mga gamit ng sasakyan, ang mga sasakyan ng gobyerno kasi pera ng taong bayan yan, also yung gasolina niyan ay buwis ng taong bayan. Limitahan nyo. So it sounds like 7613, di ba, yung Code of Conduct. Ito pa yung Section 2, the use of government vehicles for private social functions such as receptions, balls, theaters, yada yada, ay bawal. Likewise, use ng mga diba, gamitin ng asawa, ng anak, ng kamag-anak, ng kaibigan, and kung sino-sino pa ng mga opisyalis na ito, ay kahit nakasama sila, ay pinagbabawalan. Kapag ginamit ng asawa, ng anak, ng kaibigan, diba, ng kamag-anak, at kung sino-sino pang related sa kanila kahit kasama ang politiko, bawal. Wala sa 7613 na hanap po mga at kuya. Ito ay nasa, ano ba ito? Hirap, sandali. Kasi ano to ano tawag dito? PDF file. Okay. Hold on. Open ko lang. Ito ay Administrative Order 239. Hindi siya yung Republic Act, no? Pero ito ay in connection sa Republic Act 7638 naman. 6713 yung di ba, yung Code of Conduct yung nabanggit natin kahapon. Ito 7638, another numero mini-memorize sa aming mga teacher. Ito ay administrative order, hulaan niyo kung sino. Clue. Ang gumawa pala nitong administrative order, ang gumawa nito ay kalaban ni Galema. Maliit lang din siyang magaling ang kanyang ginawa. Anyway, hanapin natin dito yung sinong gumawa ng Administrative Order 239. Pursuant to Republic Act 7638. Diyos ko, ang daing Republic Act. Kalaban ni Galema, kasi laki lang din niya, pero at least kakampi ni VP Sara ito. Okay, hanapin natin ang Section 2 kanina, nakita ko. Ayan. The use of government vehicles for private yada 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 yada, asawa, anak, kamag-anak, kaibigan, kahit pa kasama yung sinasabing opisyales ay bawal. Yan yun. Mabuti nahanap ko. Wala kasi dun sa iba pala to. Ito ay sinulat ni Madam. Galing, di ba? Nasagot ni Ate Pervina plus 5 points sa mga nakasagot. Alright. Pero sa usapin ng pagtakas mga ate at kuya, same thing. Yung post pa rin po ni Madam Rowena Guanzon or ni Attorney Rowena Guanzon. Nandun din to. Balikan natin. Binabatikos din niya. Tama nga naman mga ate at kuya. Ano mga palusot? Sinamahan lang daw din si Bunso. Kasi sinamahan daw yun pa rin palusot. Kita nyo nasa administrative order ni Madam GMA. Kahit samahan mo pa yung bunso mong anak, asawa, anak, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kapag kasama yung politiko, bawal pa rin, pinagbabawal. Ang galing ng mga ginagawa ni Madam GMA. Ayun, nakaupo ngayon, anong pinagagawa? Ng concert. So, sa dami nilang kasalanan, malamang tatakas na yan. Ito po kasi ang sinabi ni Attorney Rowena Guanzon kahapon. Baka naalala niya lang yung pagtakas nila sakay ang chopper papuntang Hawaii for safety reason daw .
Sumagi lang sa isip ni Hello Kitty yung pagsakay nila ng chopper, yung pagtakas nila sakay ng chopper noon. Biglang nag-flashback sa kanya na tumakas sila ng Pilipinas, sakay ang chopper papuntang Hawaii or Hawaii. So, tinest drive yung helicopter. So, if ever sumablay, di ba? Kailangan i-test drive? Ganun ba yon? If ever sumablay, hindi nila magagamit. So, ano eroplano? Mahirap pag eroplano. Ito kasi, VTOL to mga ate at kuya. Ang helicopter, ang alam ko ay vertical take-off and landing, VTOL, di ba? Oh, pwedeng pag ganun at pag ganun. So, kahit maliit yung area na yung helipad o yung, di ba, yung bakanting lote, okay lang. Whereas, kung eroplano yung sasakyan mo, dapat nasa runway ka talaga. Nasa paliparan ka. Either private or dyan sa airport. Dapat may paliparan kang pupuntahan. So, mas madali ang pagtakas gamit ang helicopter. Kasi vertical takeoff and landing nga po yan. Pwedeng papaganon, di ba? Lipad papataas, baba papaganon. Hindi katulad ng eroplano, bubuelo muna. Same with the landing. So kung meron mang tatakas, ang most ideal na transpo is helicopter. Hindi ka masa-stuck in traffic, plus may vertical takeoff and landing. So, tama ba ang pagkakaintindi ko? Tinitesting yung helicopter para for safety reason. Baka mamaya sumablay, di nag-crash pa. Or sabik lang talagang makapanood ng concert at wapakils kaysa hodang gamitin ang facilities na pag-aari ng taong bayan. Pag-aari ng taong bayan yan. Although ginagamit ng mga opisyalis. Atin yan. Pag nawala sila sa pwesto, nandyan pa rin yan. Kung sino man ang iboto natin, sila naman ang gagamit. Hindi pag-aari ng mag-asawa yan. So nagbabalak ng tumakas sa dami na ng kapalpakan. 'Di ba? Parang yun eh, tawag diyan. May term dun eh. Nalimutan ko yung specific term. For emergency, something, right? Parang pondo rin yan eh, di ba? Yung pondo, emergency fund, confidential fund, may isa pang pondo, nalimutan ko yung tawag. Basta nasa dulo ng dila ko. Wala, parang ganun, for emergency lang, nagre-ready na. Kasi baka hindi na malunok ng taong bayan itong lahat ng mga pinagkagagawa nila. Also, mga ate at kuya ha, isa pa rin sa pwede nilang reason kung sakasakaling sila itatakas gamit ang mga helicopters na yan. Or gamit yung kahit isang helicopter, lima lang naman sila eh. 5 lang sila. 3 kittens at yung pusa at yung kanyang asawang si Nicki Minaj. 5 lang sila. Oh. And siguro biyabit yung kung ano man ang mabibitbit nila, alahas, pera, whatever. Diba? Yan yun, most convenient. 5 tao lang sasakay, kasya na sa isang helicopter. Ang isa sa magiging reason kung bakit sila tatakas mga kuya sa tingin ko, at pwede pag-usapan natin yan sa susunod na live, ay itong pananaraydor nila kay VP Sara at kay PRRD. Diba? Ang DOJ ay papayagan na po na ipaaresto, imbestigahan at hayaang maaresto ang mag-ama, PRRD and VP Sara. Ngayon, kung silang mag-asawang sinto-sinto ba sila? Hindi ako alam. Yung mag-asawang pusa at saka yung anaconda, si Nicki Minaj rather, ay hindi nag-iisip ng tama, malamang hindi nila iintindihin na peligroso kapag kahinuli ng ICC ang mag-ama. Pero kung nasa tama pa silang hwisyo, alam nila maghuhuramentado ang buong Pilipinas. Huwag nilang kalimutan, 32 million ang voters ni VP Sara. Maraming DDS kumpara sa loyalista. Tapos ang mga loyalista, marami na ang natauhan. 'Di ba? Marami na ang umayaw. Ramdam na yan ni Pusa eh. Nadidepress na nga daw siya eh. Hindi na ganun ka-warm ang pag-welcome sa kanya ng tao. Maghuhuramentado ang buong Pilipinas pag hinuli ang mag-ama. Agree ba kayo? At isa yan sa kapag naputukan sila ng galit ng taong bayan, ano ba dapat nilang gawin? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.
Contingency plan. Ayun, nasa dulo. Kasi katunog-tunog yan ng, ginagamit din po yan sa sa pondo. Contingency funds. Ang galing ni D. Zanra. Plus 5 points po. Dapat may contingency plan sila. 'Di ba? I-ready na ang sasakyan. Baka pumalya di nakarmi Martin sila kung mag-crash yun sa Pacific. Right? Right? Parang emergency evacuation drill, sabi ni Hazel Eyes. Ano ba yan? Pwede daw ang fighter jet nila. I don't think yung mga yung eroplano kasi bubuelo pa yan pupunta pa sila ng airport o kung saan man ang private na airstrip. Unlike helicopter, kahit sa likod lang ng palasyo, pwede mong ipa-take off at ipa-landing. Most ideal po ang helicopter kung sila itatakas. So baka test drive na nga yun. Kalekay! Ate Jennifer, nauna nang tumakas si Vivora, I know. At bit-bit ni Bagman yun Sabi ni Miss Sas, Bagman daw si Vivora. Nasa Europe na daw ang Chalapi. Ano P? So ang mga, di ba, mga kung ano mga deposits ay nasa Europe na, doon talaga ang tungo nila kung sakasakali man. Salamat daw po sa blessings at sabi ni Ate Ruthie. Comment na kayo, ako malagpasan, mag-UK yan, sabi ni Ate Ira. Hello Ate Ira, hello Mami Iday. From Hong Kong, BJ Lapay, hello sa mga nasa Hong Kong. Apakalamig na ba dyan, ha? Parang masarap ang Chinese New Year dyan. Lalabas yan paglampas ng June 30. Magdilang anghel ka po, Nick Knock. Amen, amen, amen. Bahamas. Anywhere na wala tayong extradition treaty. Ganon. Para hindi sila like even the Netherlands, right? But most probably, Europe ang punta ng mga yan kung sila itatakas. Hindi magsastay ng Pilipinas ang mga yan. Baka mabato ang bahay nila sa ano. Right? Hindi magsastay ang mga yan. So, history might repeat itself. And this time, tama ang magiging galit ng taong bayan. Hindi dahil sa paninira. Actually, pinipigil nila ang paninira, di ba? Ginugurgur nila ang mga naninira. Ang media, di sila sinisiraan. Unlike nung panahon ng ama, kaaway ng ama ang media, ay ngayon, kakampi nila. Iba ang panahon ngayon, mas malala. Anyway, Firmam Raga, hello, isa sa members natin. Hello po sa mga members natin ha. Salamat po ng marami. Ate Mawin, hello. Ayan, Sun Tzu. Sun Tzu? Yun, hindi Lao Tzu. Correct, yan yung may yung author ng Art of War na hindi naman nagigets nung ibang mga vloggers. Or maybe, I don't know, kung anong dahilan nila. Anyway, hindi sila ang dapat natin pag-usapan. Antay-kuting pero inaaway si Miss Marlica, right? May something talaga yung mga yun. I don't know. Makiramdam kayo. Talasan nyo ang inyong pakiramdam. And ma-realize nyo one day na either mahina ang ulo ng mga yon, magaling namang magsalita, or may kumpas. Anyway, huwag nyo daw kalimutan mag-subscribe. Ay, ano ba yan? Ang sama ng number ng nanonood sa atin, mga ate at kuya. Look. Ay, ano ba yan? The number. Ermagin! Ay! Anyway, let's continue discussing. Alright. Tawid tayo sa next topic natin. Naku talaga naman. Mga pautot-utot. Alright, hold on. Avid Lopez. Laki sa nakaw, Junior. Sabi ni, sino yun? Ate Rowena, kapangalan mo si Ate Rowena, Rowena Guanzon. Speaking of Attorney Rowena Guanzon, na sa kanyang post ay parang may pahiwatig na may balak tumakas ang kung sino man. Ang, di ba, maraming post si Attorney Rowena Guanzon. Puntahan nga natin yung page niya at pag-aralan natin yung mag-react tayo sa mga sasabihin niya. Ito nga po yung article ng balita.ph na ang dai-dai daw problema ng Pilipinas, nagko-concert, may oras pang manood ng concert. Sabi ko nga sa inyo mga ate at kuya, balikan ko lang, sana na-save ko.
Ang problema ng Pilipinas ay, Diyos ko po, 2020, saan na yun? Nasave ko ba? Sandali, hanapin ko. 2022 pa may problema na may isang napakalaking problema ang Pilipinas. Like lang po kayo dyan mga ate at kuya, comment lang. Hanapin ko. Na-save ko yun at nawala. Make sense. Hold on. Ang dami kasi. Ang dae-dae. Oo. 100 years. Oy, grabe naman. Ano yun? Ulit-ulit. Hold on. Teka nga, hanapin ko nga. Nawala eh. Okay. Eto. Sana makita ko. Mga bagong video to eh. But anyway mga ate at kuya, 2022 pa lang, kanina ba to? Anyway, 2022 pa lang, according to Senator Bato de la Rosa, bumalik na ang sindikato ng droga sa Pilipinas. 2022, mga December, hindi ko lang makita eh. Again, hanapin natin. Hirap kasi mag-search dito sa Facebook. Ito. Sabi ko sa inyo, December pa lang eh. Oh, makinig muna tayo ha. Eh, nahanap ko naman, mabuti na lang. Okay, let's listen to Senator Bato de la Rosa. 2022 ha. Hindi pa nag-iinit sa upuan si Hello Kitty. Magsi 6 months pa lang siya sa pwesto, bumalik na ang problema sa droga. 2022 pa lang. Nakaisang taon na nung 2023. And ngayon, 2024 na. Kumusta ang solusyon sa droga? Let's listen to Senator Bato. Nagbabala po naman si Senador Bato de la Rosa na nagbalik na ang mga sindikato ng illegal drugs sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Senado, sinabi po ni de la Rosa na dating hepe nga ng pambansang pulisyan na ipinagmamalaki niya na maraming sindikato noon ang natakot. Pero nag-iba raw ngayon ang sitwasyon dahil nga sa tila sinusubukan daw ng mga sindikato na makabalik nga sa kanilang dating gawe. Kabilang dito ang pagkakahuli ng higit sa 6 na bilyong pisong halaga ng shabu na pagmamayari umano ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. noong Oktubre. Ipinagtataka ni De La Rosa kung paano ito nakabalik sa Metro Manila at napromote pa matapos ipatapon sa Mindanao noong 2016 nang dahil pa rin po sa illegal na droga. Inihalimbawa rin ng senador ang kinasang bypass operations sa loob mismo ng tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Taguig noong Disyembre 7. Mismong si dating Pangulong Duterte daw ay nababahala ngayon sa mga nangyayari sa bayan. Talagang nalungkot siya na mayroon My mom never hit us. namang ganong pangyayari. But he doesn't want to interfere with how this government is running its own show. Marami po tayong mga sindikato na nabuwag at mga kriminal na naipakulong dahil sa kanilang pagkakasangkot sa illegal na droga noong panahon ni Pangulong Duterte. Maganda po itong pamana para sa administrasyon ni PBBM. Ngunit, sa kasamang palad, Mr. President, mayroon pa rin mga matitigas ang ulo at tila sinusubukan nila makabalik sa kanilang mga dating gawi. Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa sa partiho naman ng Department of Interior. Ginagalang daw nila ang naging obserbasyon ni de la Rosa. Ito ngayon ang assigned si si Abalos pagdating sa problema natin sa pagkalat ng bebe powder. Malamya wala tayong naririnig na napapatay na na mga or napapakulong ng mga drug lords. Wala, di ba? May nabalitaan kayo? May napakulong na drug lords or may nahuling drug lords?
Wala ring napapatay na addict. Siyempre, ang addict naman, ang pinaka-ibaba ng pyramid yan. Dapat ang tina-target, yung, di ba, yung mga ulo, yung nasa tuktok na. Wow! Wow! Parang ang dating ang peaceful ng Pilipinas, pero wag ka nagpapayatan ng mga kung sino-sino, mga ate at kuya. Sa lugar namin, ang mga friend kong akla, ang papayat na, ang hahagard na. Gusto ko ipakita sa inyo yung picture, hindi nasa isang phone ko eh. Ang gagandang friend ko ng mga akla. Ngayon, mga butot balat, mga mukhang may upload ko yan dito sa YouTube, mga ate at kuya. Pakita ko sa inyo. Ang gagandang mga friend kong akla, nagpayatan, mga lulong na naman. Tuyot, mukhang may aning na. Mga Diyosa yun, mga beauty queen. Diyos ko po. Anyway, lumalala ang problema. Ang tanong, bakit nanonood ng concert? Right? O puntahan natin yung page ni Attorney Rowena Guanzon at kung ano yung mga bira-bira niya. Dali. Lang ha, session na mabilis ang scroll natin. Magbayad kayo ng tamang taxes para may panggasolina ang chopper sa safety travel. Bayad lang tayo ng bayad ng buwis, no? Okay lang yan na mataas ang presyo ng bilihin dahil may dagdag na value added tax. Para may panggasolina ang tama ba yung mga tatlo? Sabay-sabay tayong babangon muli para maging milyonaryo. Attorney Rowena Guanzon, mag-ingat ka sa mga bira-bira mo ha. Wala bang balak bumisita ng Beatles dito? Ayaw ba na ba magkaryon, what? Sino yon? Para daw makapag-chopper? O ayan o. Vlog ni Rowena Guanzon. Helicopter. Helicopter. Ha? Spell. Helicopter. Ang galing-galing niyang mag-helicopter na papunta ng concert sa Coldplay. Gamit ang helicopter ng gobyerno. Ano kayang doon? Gasolina doon? Hindi lang yun eh. Yung bang ni-expect mo, siyempre, di ba, highest official ng bansa, dapat nagtatrabaho. Hindi naman yung pagsiksikan ka rin dun sa, siyempre, dapat mauna ka, so mag-helicopter ka. Di ba? Parang, sama naman sa panlasa yun. Ang dami namang problema ng Pilipinas. Nagpo-concert, presidente natin. Sir naman, abay, mag-overtime naman kayo. Lagi naman kayo ng abroad. Mag-overtime naman kayo ng trabaho. Basahin yan, intindihin niyo yung mga problema at proposal sa inyo. Talagang helicopter. Spell, helicopter. Mahinahon pa nga yung bira niya, di ba? Pero may point si Attorney Bing Guanzon. Mag-overtime naman kayo. Excuse me. Travel na nga ng travel eh. Labas na ng labas ang active sa travel. Active sa concert. Active sa fashion show. Sa pag-attend sa mga weddings. Active sa mga ganong bagay, pero pagdating sa pag-address sa problema ng Pilipinas, droga, deadma, di ba? Never nga naging part ng sona niya yung droga eh. Ano pa? Itong alleged corruption, problema sa loto, saglit. Questionabling ganap sa loto, may kaso pala yan si di ba? Si Melquiades. Ganda ng pangalan, di ba? Melquiades. Kung ako sa kanila, sipain nila yan. Pero ang sabi po, hindi talaga nila yan sisipain. Kahit kaduda-duda na yun nangyayari. O abangan natin yung pasabog, kung anong pasabog ni Tulfo.
May pasasabugin daw si Tulfo. Sana nga. Sana hindi siya masilaw sa Bilyones kung meron man. Di ba? So, tama. Mag-overtime ka, sir. Gala ka ng gala. Ang dami mong mga lakad na parang pagpapasosyal, pag-i-enjoy sa buhay, party. Mahilig sila mag-party, di ba? Oh. Mag-overtime ka naman. Dead man na nga, hindi na nga nagwawala ang mga Pilipino sa mga lakad mo, ang active mo sa travel, sa gala, sa party, sa kasiyahan. O kaya magko-concert ka, pero mag-overtime ka. Diba? Work hard, play hard. Yun yung tama. If you wanna play hard, you have to work hard. Okay lang yung mag-party-party ka, manood ka ng concert, pero dapat nakikita ka rin naming pash-pash sa pagtatrabaho. If not, ay teka muna, parang hindi ka apektado sa problema ng Pilipinas. Deadmatology ka. 2022, 6 months ka pa lang. Wala ka pa nga 6 months sa pwesto. Bumabalik na ang droga. So for sure, malala na yan ngayon. Kaya pangitang-pangita naman sa mga tumataas ang krimen. Maraming nahuhuling, di ba, mga droga sa kung saan-saan. Kahit sa Manila, may mga nakukumpis kang bebe powder, asin. Hanggang Manila na. Ang pagawaan yan, diba, nasa mga probinsya, bultuhan, bilyones na, sabi sa balita. Yung ipinatapon sa Mindanao na pulis, binalik sa Maynila. Bakit? Tapos mag-aari ng pulis, yung bultuhan, yung bilyones. Ang galing. Okay lang magsaya ka, pero still, di ba? Ayan. Ano ba yan? Anyway, ano pa yung mga naisipo din eh? Ito, nag-comment si Attorney Nick. Suporta dun sa pag-question ni, ito nga yung, ito yung statement ng, Security Command. Yung Philippine Arena daw, 40,000 yung umattend. Ang lala daw ng traffic situation at pwede daw maging panganib sa seguridad ng Pangulo. Yun yung statement nila, di ba? Sinagot ni Attorney Nick ito, mga tatkuya. Ayan. Same sentiment kay Attorney Rowena Guanzon. Ang trapiko ba o itong ang bagal na pag-usad ng sasakyan sa EDSA at kung saan-saan pa ay banta sa seguridad ng Pangulo? Talaga namang hindi maayos-ayos ang traffic ng NCR? At saka wait, official ba ang pagdalo niya sa isang pribadong pagtatanghal ng foreign germs? Busisiin natin ang prioridad ng pamunuan. Hindi nila alam ang kanilang priorities. Saka na yung work hard, play hard muna. Hindi naman nasusolusyonan ang traffic sa Manila. Kung gustong umattend sa concert ni Hello Kitty, why not mag-check-in siya sa isang hotel sa Bulacan? Diba? Agahan ng biyahe mo, sabi nga po, hindi dapat excuse ang traffic. Let's say, nalilate ka sa date, nalilate ka sa trabaho. Traffic is not an excuse. Kung malilate ka sa trabaho at alam mong matraffic ang dadaanan mong kalsada or yung, di ba, yung pagbiyahe mo, agahan mo. Mag-adjust ka ng, let's say, 30 minutes sa usual mo na inilalaan na oras ng pagbiyahe. Kung halimbawa ang biyahe mo ay alas 6 ng umaga at alam mong Friday ngayon or Saturday or whatever kung anong araw na malala ang traffic, gawin mo ng 5:30 in the morning. Mag-adjust ka. Gawin mo alas 5 instead of yung usual mong alas 6. Kasi alam mo sa sarili mong traffic ngayon, kapaskuhan or whatnot, holiday seasons, mag-adjust ka. Hindi traffic ang mag-a-adjust sa'yo. Aba, dead, masa traffic ang lulo nyo dahil nga may helicopter naman. At sabi nga ni Attorney Nick, ano ba yan? Official ba yung pagdalo niya? Sabi nga, buti sana raw, kay Miss Rowena Guanzon din, buti sana kung magse-speech daw doon si Papshi Kills eh. Kaya niya shinare yung yung administrative order ni Madam Gloria. Ito sabi ni Attorney Rowena Guanzon, di ba kay Madam Gloria ito? Na bawal gamitin yung mga vehicles na yan kahit pa asawa nyo or kahit pa kasama yung politiko, bawal. Deadmatology. Ikaaway nila si Madam Gloria. Talagang susuwayin nila itong
administrative order ni Madam Gloria. Buti sana kung nag-opening remarks si Kuya doon. Sino tinutukoy ni Atty. Romel Guanzon dito? Malamang alam niyo na, si Party King or si Concert King. Buti sana kung mag-opening remarks or invited, maybe invited, I don't know, invited ba siya? Nasa pinakataas, di ba? Parang balcony. Konti lang yung tao doon, parang exclusive talaga. Nandun yung mga elite-elite siguro. Hindi sa crowded area. No? Overlooking ka lang sa mga crowd at saka sa stage, ganyan. Nasa mataas kang part ng Philippine Arena. Oh. Okay sana kung may opening remarks ka doon or invited ka, di ba? Distinguished guest ka. Pero wala ka namang role, manonood ka lang talaga eh. Kasi nga Briton daw yung si di ba? Si Chris Martin. Briton. Oh, alam niyo na si Popshi, very Briton yata yun. Or laki sa Briton, sa UK. Ano pa, sino pa nandini? Loto ito. Anyway, that's another topic to discuss. Kaloka. Ano ang pinaggagawa ng administrasyon nila? Kaya pa bang tiisin ng mga Pilipino to? And tuloy-tuloy lang ba sila sa kanilang pinaggagawa? Magbibingi-bingihan lang ba sila? Kapag nagwala ang taong bayan, ano ang gagawin nila? Magstay sa Pilipinas at pagtiyagaan na mabato ng kamatis or tatakas balang araw? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo. Alright, comments. You know what? Nag-post ako ng mga ate at kuya. Pasensya na ako, di ko mababasa. Pero nag-post ako niyan eh. Sandali, pakita ko sa inyo. Patungkol sa ginagawa nilang to. No? Na parang dermatology sila sa hinanaing ng taong bayan. Maui Spencer. Okay. Eto, nag-post ako sa aking page na mumunti, tungaw na tungaw. Diyos ko po! Ano ba itong mga numbers? Ano ba itong mga, tawag doon? Pahiwatig ba to mga atat ko? Tingnan nyo yung, di ba yung viewers natin kanina, 666. Ang likers ng aking mumunting page, 666. Warning ba ito? Sign ba ito na may mga demonyo sa paligid? Afraid. Baka magorgor akyams. May mga damonyo sa paligid. Or talagang namamayagpag ang damonyo ngayon sa Pilipinas. Miski likers ko, 666, nakakaloka ite. Anyway, nag-post ako mga atat kuya. And kayo po, sabihin niyo po kung tama yung, nakita ko lang tong comment sa post ng kung sino man, ng isang DDS. Ayan malinaw na ang lahat. Ang pamilya nila ay gumaganti sa sambayan ng Pilipino dahil sa pang-aapi sa pamilya nila sa mahabang panahon. Halata na mga ginagawa. Hindi ako nag-a-agree dito pero pwede, di ba? Kasi sa tingin ko ang mapagiganti lang naman si Nicki Minaj. Kaya lang mukhang puppet yung Hello Kitty. Sunod sa Agos. Anyway, halata na ang mga ginagawa nila. Wala silang pakialam kahit maghirap tayo dahil para sa kanila, deserve ng Pilipino dahil naghihiganti sila sa ating bayan. And although hindi ako nag-agree dito, baka nga rin. Sabi pa doon ng isa, mas okay mag-helicopter manood ng concert, iwas traffic at dagdag gastos sa kaban ni Juan de la Cruz. Ang saya-sayo. Baka si Gloria ito. Naghihiganti ba sila or wala talaga silang pagmamahal sa kapwa? Kasi nga anak mayaman. Right? Kaya wala talagang, ang hirap mag-appoint ng mga elitista. Tapos ang ina-appoint din nila sa mga pwesto, mga katulad rin nila. Paano mapagsisilbihan ng mga taong hindi dumanas ng hirap ang mga mahihirap? Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa.
Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!